Ako po si Rose, 24 years old. Nakatira po ako sa Manila. Hindi ko na po babanggitin sa inyo kung saan po ito sa Manila. Katamtaman lang po ang aming buhay. Dalawa lang po kami magkapatid. Ako po ang bunso, si Ate Bea naman po ang panganay. Si Papa ay nasa Paris. Bata pa lang kami ay nagtrabaho na siya sa ibang bansa. Taon-taon naman po itong nagbabakasyon. Si Mama naman ay may sari-sari store sa harapan ng bahay namin. Habang lumalaki kami ng ate ko, ay lagi kaming kinukumpara sa isa't isa. May nagsasabi na mas maganda at matalino si ate sa akin. Sinasabi naman ng iba na ako naman ang mas maganda sa kanya. Hindi namin pinapansin ng ate ko ang mga sinasabi nila. Matanda si Ate Bea ng 2 taon. Close kami sa isa't isa. Nagsasabihan kaming dalawa ng mga sekreto namin. Sinasabi ko sa kanya kung sino mga crush ko sa school. Ganon din naman siya sa akin. Pag wala po akong pasok, ay tinutulungan ko si Mama sa pagtitinda. Sa tapat ng tindahan namin ay may boarding house. Maraming kalalakihan na nagbo-board dito. Halos lahat sila ay suki ni Mama. Isang araw, nagpunta si Mama sa palengke, kaya ako muna ang nagbantay sa tindahan. Habang walang bumibili, ay nagsiselfone ako. Maya-maya lang ay may narinig akong bumibili ng soft drinks. Nakangiti ito habang inaabot ang kanyang pera. Ang gwapo naman nito, ang sabi ko sa isip ko. Habang naglalakad dito palayo, ay sinundan ko pa siya ng tingin. Nakita ko na pumasok siya sa gate ng boarding house. Lagi ako nagbabantay ng tindahan, pero ngayon ko lang siya nakita. Kahit na dumating na si Mama, ay hindi pa rin ako umaalis sa tindahan. Hinihintay ko kasing bumili uli ang lalaki. Hanggang sa humapon na, ay hindi na ito bumili. Kaya naisipan kong pumasok na sa loob ng bahay namin. Nang dumating na si ate, ay agad akong nagkwento sa kanya na meron na naman akong bagong crush. Isang umaga, papasok na ako sa school namin. College na po ako noon. Nursing po ang kurso ko. Si Ate Bea naman ay nagtatrabaho na. Isa po siyang manager sa isang kilalang restaurant. Habang naglalakad ako, nakita akong nag-aabang ng sasakyan ang crush ko. Poging-pogi siya sa suot niyang uniform. May humintong bus. Sumakay siya, kaya nagmadali rin akong sumakay sa bus na sinakyan niya. Pagsakay ko, nakita ko siyang nakaupo sa likuran ng bus. Wala na palang bakanting upuan, kaya nakatayo na lang ako. Hindi naman kasi dapat bus ang sasakyan ko. Sa kakasunod ko sa crush ko, ay napasakay ako sa bus. Ang sasakyan ko dapat ay jeep papunta sa Recto. Ang bus na sinakyan ng crush ko ay papunta sa Cubao. Maya-maya lang, narinig kong nagsalita siya. Sinabi niya, "Na-miss dito ka na lang umupo." Tumayo siya at pinaupo niya ako sa inupuan niya. Nagpasalamat ako sa kanya. Ang hindi niya alam ay sinusundan ko siya. Habang nakatayo siya, titig na titig ako sa kanya. Napaka-gentleman naman niya, ang sabi ko sa isip ko. Narinig kong pumara siya. Agad siyang bumaba, kaya pumara rin ako. Agad din akong bumaba ng bus. Napakabilis niyang maglakad. Nakita akong pumasok siya sa isang building. Ang building na yon ay tindahan ng mga computer. Papasok pa sana ako sa loob ng building nang tumunog ang cellphone ko. Nagulat ako nang tinetext na pala ako ng kaklase ko. At saka
saka ako naalala na may pasok pala ako. Agad akong pumara ng taxi at nagpahatid sa school na pinapasukan ko. Pagdating ko sa school namin ay late na ako. Hindi na ako nakapasok sa una kong subject, kaya nag-antay na lang ako sa pangalawa kong subject. Sa unang pagkakataon ay nun ko lang nagawang sumunod sa lalaki. Habang naglalakad ako pa uwi, nasalubong ko ang lalaking crush ko. Nginitian niya ako at sinabi niya na parang namumukha niya ako. Sinabi ko sa kanya na sa tapat lang ng boarding house nila ako nakatira. Sinabi ko rin na nakasabay ko siya sa bus. Tinanong niya kung anong pangalan ko. Sinabi ko sa kanya na Rose ang pangalan ko. At nagpakilala naman siya na siya raw si Elmo. Bagong lipat lang daw siya sa boarding house. Simula nang nagkakilala kaming dalawa, ay lagi na itong bumibili sa tindahan namin. Kaya palagi akong umuuwi ng maaga. Pagkatapos kasi ng uwian namin sa school, ay kung saan-saan pa kami pumupunta ng mga kaklase ko. Kaya gabi na ako nakakauwi ng bahay. Lagi kong kinikwento si Elmo kay ate. Hindi niya pa ito nakikita. Lagi kasi itong busy sa trabaho niya. Hanggang sa isang araw, bumibili si Elmo ng soft drinks. Agad ko itong binentahan. Nang natapos na itong uminom, ay tinanong niya ako kung anong number ng cellphone ko. Pinabot niya sa akin ang cellphone niya at binalagay niya ang number ko. Nagpasalamat siya at umalis na. Kilig na kilig ako ng araw na yon. Hindi ko alam na nakatingin pala si mama sa akin. Tatawa-tawa si mama. Alam niya kasing crush ko si Elmo. Naririnig niya kasing nagtutuksuhan kami ng ate Bea ko. Simula nang kinuha ni Elmo ang number ko, ay lagi niya akong tinetext. Tinatanong niya palagi kung kumain na ako. Lagi kami nag-uusap sa cellphone. Marami na akong nalaman tungkol sa buhay niya at ganun rin naman siya sa akin. Naikwento niya sa akin na hiwalay ang mga magulang niya, kaya maaga siyang nagtrabaho. Sinabi niya na wala siyang girlfriend. Tinanong niya ako kung may boyfriend ako. Sinabi ko sa kanya na wala. Nakita ko sa mukha niya ang tuwa. Halos araw-araw ay nagpapalitan kami ng mga message sa text, kaya naramdaman kong mahal ko na siya. Inaaya na rin niya ako na kumain sa labas at kung minsan ay sinusundo niya ako sa school. Masaya kaming dalawa pag magkasama. Ilang araw na lang ay magdidibo na ako. Sa isang hotel ito gaganapin. Marami akong inimbitang kaklase at mga kaibigan. At syempre, hindi mawawala si Elmo. Bago ako mag-birthday, dumating si Papa. Kaya masayang masaya ako. Araw na ng aking kaarawan. Napakaganda ng ayos ko ng gabi na yon. Ang hotel na pagdadausan ng aking kaarawan ay napakaganda. Napakaraming bulaklak. Napakaganda rin ni Mama at ni Ate Bea sa suot nilang kulay pink na gown. Poging-pogi rin ang papa ko sa suot niyang Amerikana. Masayang masaya ako habang nasa isang silid ng hotel. Nakasilip ako sa pinto. Tinitignan ko kung dumating na si Elmo. Parang tumalo ng puso ko nang nakita ko siyang kausap ang isang kaibigan ko. Poging-pogi kasi siya sa suot niyang Amerikana. Maya-maya lang, sinabi ng babae na lumabas na raw kami. Unang bumaba si Ate Bea ng hagdan. Sumunod si Papa at Mama. At ang pinakahuli ay ako. Nagpalakpakan ng aking mga bisita habang bumababa ako ng hagdan.
Nakita ko si Elmo na hindi nakatingin sa akin. Kay Ate Bea ito nakatingin. Hanggang nakababa na ako ng hagdan ay hindi pa rin naalis ni Elmo ang tingin kay ate. Parang nalungkot ako ng mga oras na yon. Nilapitan ako ni Elmo. Binati niya ako ng happy birthday. Hindi kami gaano nakapag-usap. Marami kasing bisita. Hindi gaanong nagtagal si Elmo. Meron daw siyang importanteng pupuntahan. Bakit ganon ang sabi ko sa isip ko? Parang may kakaiba kay Elmo ng araw na yon. 2 araw nang nakakalipas ay hindi na nagte-text si Elmo. Nagulat ako nang pagdating ko sa bahay namin ay andun si Elmo. Kausap niya si Ate Bea. Masaya sila nag-uusap. Hindi ko malaman kung matutuwa ako o maiinis sa kanilang dalawa. Sinabi ni ate na may dala raw si Elmo na pizza pie. Maya-maya lang pumasok na si ate sa kwarto niya. Sinundan pa ito ng tingin ni Elmo na lalo kong kinainis. Nagkwentuhan kami ni Elmo pero pakiramdam ko ay matabang ang pakikitungo niya sa akin. Lagi siyang may tinatanong tungkol kay Ate Bea. Mga ilang araw ang lumipas, napansin ko na hindi na siya nagte-text. Nang nagpunta ako sa silid ni ate, narinig ko na kausap ni Ate Bea si Elmo sa cellphone. Hindi na ako tumuloy pumasok sa silid ni ate. Nakaramdam na ako ng galit kay Ate Bea. Hindi ko na siya kinakausap. Isang araw habang pauwi na ako, kinausap ako ni Elmo kung pwede ba raw siyang manligaw kay ate. Nang narinig ko yon, sinampal ko siya. Sinabi ko sa kanya na akala ko kasi mahal mo ko. Tinetext mo ako palagi. Tapos kumakain tayo sa labas. Sinusundo mo pa nga ako sa school namin. Bakit ganun ang nangyari? Naging si Ate Bea ang gusto mo. Hindi nakakibo si Elmo sa sinabi ko. Umuwi ako sa amin na umiiyak. Nakita ako ni Ate Bea, kaya tinanong niya ako kung anong problema ko. Nagulat si ate nang sinigawan ko siya. Lumaki kasi kami ni ate nang hindi nag-aaway. Mahal na mahal niya ako, kaya natulala siya nang sigawan ko siya. Kinausap niya ako. Napapansin niya raw ako na hindi ko na siya kinakausap at lagi ko siyang iniiwasan. Sinabi ko sa kanya na gusto siyang ligawan ni Elmo. Parang natulala siya sa narinig niya. Sinabi niya sa akin na yun ba ang dahilan kaya ka nagagalit? Dahil lang ba sa isang lalaki? Sa tingin mo ba pag niligawan niya ako ay sasagutin ko siya? Ang sabi ni ate. Napakababaw naman pala ng tingin mo sa akin, ang sabi pa niya. Sinabi rin niya na hanggat maaga nakilala ko raw kung anong ugali meron si Elmo. Tumalikod si ate, umiyak siyang umalis. Naisip ko na walang kasalanan si ate sa mga nangyari. Kay Elmo dapat ako magalit. Ayaw ko mag-away kami ni ate dahil lang sa walang kwentang lalaki. Kaya pumunta ako sa silid niya at nanghingi ng sorry. Sobrang sakit ng ginawa ni Elmo sa akin. Pinaasa niya lang ako. Simula na nangyari yon ay hindi ko na siya pinapansin. Pag nakikita ni ate na malungkot ako, ay lagi niya akong pinapatawa. Sinabi niya, nakalimutan ko na sa Elmo. Mas marami pa raw akong makikitang lalaki pag nakatapos ako ng pag-aaral ko. Mga ilang linggo lang ang lumipas, nabalitaan ko na umalis na si Elmo sa boarding house. Nalungkot ako, kaya lang, kailangan kong tanggapin na hindi niya pala ako gusto, na kaibigan lang pala ang turing niya sa akin. At
dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.